sa Bellagio, and yet 6.8 million ang dineclare sa kanyang SALN. So I think yon, hindi tayo malalayo dun sa issue na yon, at siguro kailangan ipaliwanag din kasi SALN yan ay deklarasyon ng kabuuang kayamanan ng isang tao, isang public official. So siguro sumisingaw yung mga ilang tanong sa kaisipan ng mga mamamayan natin, saan nakuha yung bakit unang-una bakit dineclare na napakababa, at pangalawa, saan nakuha yung pambayad dun sa 14.5 million. Pero Attorney Tranquil, parang may hesitation kahapon sa paggamit ng salitang discount. Ano po ba yung nagiging implikasyon nito kapag ito yung paulit-ulit na salitang ginamit kumpara sa reduced rate, diba sabi nga nila? Maganda yung katanungan mo. Kasi the reality of the entire exercise, itong ginagawa po natin, ay hindi lamang legal. Ngunit ang public opinion po ay malaking bagay rito. Ang ating mga kababayan ay nanonood, at kung gagamitin po natin ang diskwentro ay parang, uy, malaki naman. Kaya nga immediate reaction bago po kahapon, 40% ang sinasabi, at lumabas po sa publiko 10 million. Kung mababalikan nyo po yung naging pag-testify ni Mr. Nang, wala po siyang sinabing 10 milyon. Wala po. Yun po ay lumabas na sa publiko. Hindi naman po yun ang sinabi niya. Kaya nung maganda po yung pagpresenta ni Mr. Hernandez kahapon, na kami rin nga po yung nagulat dahil testigo nila, na ipinaliwanag niya ron, paano ba binigyan ng discount or reduction na tinatawag. Kung makikita nyo nga, yung sinabing dahilan dito was that the unit was water damage. Ibig sabihin po, likas na may nasira dahil sa bagyo. At dahil dito, kailangan ibabaan ng presyo. Alam nyo naman po, ating mga mamamayan, usong-uso po ang sale. Halos linggo-linggo may sale. Sino ho ba ang ayaw ng kanting kamurahan kung makakabili ka ng magandang presyo? So ito po, kaya nabawasan. At the same time, may standard discount po na tinatawag na reduction. So, at palagi ko po nabanggit yung reduction instead of discount because of the question of one of the lawyers in that connection. Gusto ni Senate President, sandali lang, let us not put words into the mouth of the witness. Tanungin natin kung ano lang kung dapat na tanong at kasagutan dito. Yun ata ang maliwanag doon kung bakit naging issue yung reduction tsaka discount. Yun naman pong pwede ko bang banggitin yung sa matter of impeachment. Although ayun nga po, may batas, tama po si Congressman na ganun, exception. Pero nga po, we have to say na doon po sa 2.4, doon po kasi yun, hindi naman kapwedeng basta magpresenta ng ebidensya, kundi po inihatag o nilatag doon sa kaso. Ngayon naman po, kung mababanggit ko, dito ko lang po nalaman, parang mag-a-adjust sila ng number doon sa account ng hinihingi nila. So medyo, kasi yan, kailangan you have to give the exact account number nung para hindi sasabihin na, again, with all due respect sa ating congressman, na sasabihin ng mga tao, ay naghahanap ng they have to be very specific. Yun po ang tinatalaga at hinihingi ng ating batas. Para pag umigas, very specific po. So are you saying po parang nagiging fishing expedition? Hindi ko po sinabing gano'n. Ang sinasabi ko po, na baka merong adjustments na makikita natin mamayang hapon. Kasi nakita ko sinerva na po kami. Nakita ko na po na may konting adjustment. Siyempre, kung sa amin, siyempre nagugulat din kami minsan kung, ito naman pala, ganito na naman pala. Kasi siyempre, ang pinagbabatayan po namin, ano po ba yung Article 2? Sinabi naman ni Congressman, sabi nga niya, disclosure and filing. Yun na nga ang ini-issue nila ngayon disclosure and filing po. Yun po harapin natin yung presyo. Kung bakit po. Pero Congressman Sani, parang kahapon, mapapansin niya natin, hindi na nag-cross-examination ang defense. At parang sinasabi natin, nakapunto sila sa witness ninyo. Ano po ba yung napatunayan ng prosecution kahapon sa paglabas ni Mr. Hernandez? Well, I think klarong-klaro na una, nakakuha ng diskwento si Chief Justice Corona. Pangalawa, yung presyo ng pagbili. At pangatlo na-reinforce it corroborates the previous testimony na hindi siya nakadeklara na 14.5 million sa kanyang SAL. So I think kung pinag-uusapan ay sabi nga nung ilang mga senador, yung pagpa-file ng SAL, hindi mechanical act yan, hindi mismong pagbigay lang ng papel na nakapirma ka. Kailangan ang nakalatag po doon ay makatotohanan at nasa tamang panahon na binigay na nakatakda po sa batas. So, yun po ang pinupuntirya ng aming paghingi ng bank record sapagkat sa titingin namin, meron siyang mga bank accounts na hindi nakalatag dun sa kanyang SAL. Congressman Angara, meron din pong hiningi na ilang mga dokumento mula sa witness na ipipresenta niya ngayon. Ito po yung mga insurance claims and yung pong value po nitong mga damages. Ano po ang kahalagahan nito? Well, I think ang mga humingi niyan, mga senador. So I think they're trying to test yung kredibilidad ng isang testigo. Like si Senator Osmeña, nung tinatanong niya yung testigo, ano ba yung water damage?
medyo hindi maipaliwanag masyado. So hiningi niya yung engineering report. Doon naman sa pricing report, ang tinatanong ni Senator Osmeña doon ay 6 po kasi yung penthouse sa Bellagio eh. So gusto niya malaman ano yung presyo nung 5 na nabenta. Kasi sabi ni Ginoong Hernandez na yung Bellagio unit ni Chief Justice Corona, yun ang huling nabenta. At gustong makita yung comparative pricing. So yun ang, kaya hiningi niya yung brochure nung presyuhan nung condominium. Attorney Tranquil, in that respect, may mga ni-request nga po ang mga senador na mga dokumentong dalhin. Makikwestiyon po ba ito ng kahit ng prosecution o ng depensa kapag mismo ang mga senator judges ang nag-request? Salamat po doon sa tanong na yun. Kahapon ko pa natatanggap ang tanong na yan. Para sa kaalaman po ng ating mga nanonood na kababayan, yan po ay karapatan ng isang senator judge. Hindi po sila ang prosecution na humingi, hindi rin naman po kami. Tama ang sinabi ni Congressman, baka gustong tingnan ng credibility ng testigo. Kami naman, on our end, we welcome that. Kasi nga po, yung pinisenta naman si Mr. Hernandez, hindi rin naman namin alam eh. At I think very spontaneous yung kanyang pagpapaliwanag kung ano yung nangyari sa unit na yon. Ngayon, yung mga katanungan na yan ay naniniwala akong karapatan ng mga senator judge. Siguro gusto nilang suriin, gusto nilang malaman. At mabuti rin naman po para yung mga kababayan natin makita. Kasi siyempre may mga kababayan, baka naman nakausap lang yung Mega World na yan. O baka naman ganito lang yan. Mabuti sa akin po personally, kung ganon, we welcome that. Kasi I don't think sa tingin ko po, na isang malaking kumpanya na katulad ng Mega World ay isa sa alang-alang kailan documentation at gagawa. Kasi po, malaki po silang kumpanya eh. Publicly listed po yan eh. Nakikita po natin ngayon how this is a declaration sa publiko how they handle their affairs. So, palagay ko po talagang maganda rin na makita nila yan. Attorney Salvador, isa rin sa mga napagdebatehan ng mga senador kahapon, itong 6.2 million, kung ano po ba talaga ito? Kung ito po ba yung fair market value, acquisition value, o zonal value? Opo. Kayo po bilang abogado ng depensa, ano po ba talaga itong Opo. 6.2 million na ito? Ganito po, no? Mapaliwanag ko po, hindi naman ako public officer pero nakita ko na po yan. At ayon po sa batas po yan kasi nakalagay po dyan may assessed value. Matingnan nyo po, hindi na po ako magsasalita. Si Senator Recto, nagtanong po siya. Hindi ba, may sabi niya may assessed value rito, may fair market value. Saan ba kinukuha ito? Yan ang tanong niya. Sabi niya, hindi ba sa public document rin ito, yung assessed value na yan? Kasi po, para sa ating mga kababayan, kung kayo po ay may property, sigurado po may tax declaration yan dahil binabayaran nyo 1 milyar taon-taon, ano po? May tax declaration po yan. Tingnan nyo po yung assessed value. Yung po yung assessed value na tinideklara nila. Meron rin po doon sa tax declaration, fair market value based sa determination ng assessor's office po. Yun po ang nilalagay. Kaya ngayon nga po, ang tanong nga ni si Senator Recto, nagsinungaling ba siya? Kung yan yung nakalagay sa current 6 something, nagsinungaling ba siya? Yun ang tinatanong niya eh. Ngayon naman po, yung siyempre sinasabi na, 14 na bili. Yan po, iba ho yung nakalagay sa tax declaration, kita yung sinasabi natin, what a willing buyer is willing to buy and a willing seller is willing to sell. Pero sasabihin nila, marami po tayong argumentong lalo. Hindi ba fair market value rin naman po yan? So, dun ho yan, ang tanong lang, may kapaliwanagan po ba yan? Ang isa po naman katanungan ay iiwan ko rin sa publiko. Kasi po tinanong ito sa akin kanina ng isa ng mga sa radyo. Sabi, meron bang batas na nagsasabi ano ba eksakto ito? Sabi nila, wala eh. Sabi niya. So kailangan lang i-comply ng ayos kasi yung mahirap dito dahil nga hindi very specific kung saan pupulutin doon. Ang mangyayari, pag naglagay ka ho ng figure, baka mamaya sobrang taas. Naku, taas naman ang net worth mo. Or sobrang baba, sinasabi mo, ina-undervalue. Ang hirap po ng sitwasyon dahil yan ang hinaharap ng mga public officers po natin. Pero dun sa mga taong, syempre po lumabas na po itong SALN sa publiko, sa internet, dun po sa mga nakakita, hinahanap po nila, nasa na po yung 14 million doon sa SALN ni Chief Justice? Yan nga po, yan ang sinasabi ko, yan punto na yan. Ipaliliwanag, hindi pa po kami nagpipresenta ng ebidensya. Ayaw po namin ngayon magpaliwanag dahil maliwanag yung paalala rin ng ating Senate President. Yung mga darating pa, ay huwag niyong diskursuhin. Yung mga natapos na, yun ang sa paalala sa aming spokesperson, pwede niyong pag-usapan. Hindi naman namin kayo pinipigilan magsalita. Kaya lang po, ipipresenta namin kasi yun. Pero Congressman Sani, parang marami nagtatanong pag tingin Facebook at Twitter namin. Kasi tsaka tinanong ng mga senador kahapon, paano maintindihan ng isang Juan de la Cruz yung konsepto ng diskwento sa failure to disclose sa SALN? Parang hindi ho yata nila binabalance o maintindihan yung ganitong klaseng Yung diskwento, sabi ko nga, that's a minor issue. It's not about Mega World. The issue is the non-disclosure. Katulad ng sinabi ni Attorney Salvador, yung Article 2 of the impeachment complaint
patungkol po yun sa non-disclosure. At yung disclosure po sa isang SAL, kailangan, sabi ng mga senador, makatotohanan ito at sa tamang panahon. Sa palagay namin, hindi ho makatotohanan yung inilagay. Dahil alam, kahit sinong sabihin mo, magkano binayad dyan, 14.5 million. Palagay ko yun ang dapat nakalagay dahil yun ang required ng batas at ng saligang batas. So, sa amin, yun lang, simple ang issue. Congressman Angara, kahapon nandito po si Congressman Tanyada at sinasabi niya po expected to wrap up na po yung Article 2 within the week. So, by tomorrow po magra-wrap up na dapat, pero mukhang medyo marami-rami pa itong witnesses na to. Paano pong mangyayari niyan? Siguro nung sinabi ni Congressman Erin Tanyada yon, nakabase siya dun sa nangyari nung Monday, nakapresenta kami ng 3 witness. So siguro ine-estimate niya for 3 more days makapagpresenta kami ng tigta-3, tapos na kami. Pero ang nangyari is na-stuck tayo dun sa isang witness kahapon at medyo napapagod na rin ang mga senador. They will cut the session at 5 o'clock p.m. So baka kailangan mag-revise tayo. We might go into next week, early next week. Pero sana nga matapos natin by tomorrow kung smooth ang sailing natin. Mga ilang testigo po ang inasa. Nakita namin kapon, nag-ready na po si Congressman Umali to present the SEC witness. Mga ilang witnesses po ang pinaplano i-presenta ngayong araw? Well, we're ready with about 4 or 5 today. Pero hindi natin, ganun talaga ang pagtakbo ng paglilitis. Hindi natin alam, Kati, Bo, kung talagang anong mangyayari sa araw na yun. Attorney Salvador, kahapon po ay hiningi na ng Senado itong listahan nyo ng mga witnesses. Naisumiti na po ba ito? Opo, naisubmit na po yan. At ilan po yung mga witnesses Kung dito? accurate ho ang aking recollection, no, this would range between 25 to 30. Yung pong gano'n. Inisa-isa po roon yung mga pangalan at kung sino at ang mga dahilan kung bakit po namin sila ipipresenta. Can you name a few po, yung mga prominent na mga personalities? Ilan po dun sa mga nakalagay, palagi ko nakalagay na rin naman sa dyaryo kaninang umaga, ay meron pong mga ilang mga ating mga representatives, congressman, itatawagin sa witness stand dahil po kung maalala ninyo, nung simula po ito, nag-apply na kami ng subpoena para sa kanila. Yung pong mismo mga nakapangalan doon, ay yun rin po ang hihingin namin na magpatotoo at umupo sa witness stand po. So, attorney, kaya questionin niyo pa rin po ba yung validity nung complaint? Kasi sa pagtawag sa mga congressman, mukhang yun po ang isang angulo na Maganda yung katanungan mo at very technical, napipilitin kong paliwanag sa ating mamamayan sa very simple na paraan. Kasi kung titingnan niyo po yung preliminary hearing, ang sasabihin nila, dininay na yung preliminary hearing. Ang nangangahulugan lang po doon, yung aming depensa, more particularly po, yung verified complaint, gusto namin na madinig na mauna muna. Dahil po, sa niniwala kami, pag ito ay natibag yung kanilang posisyon dito, wala pa tayong complaint na patutunayan. Ngayon po, hindi nangangahulugan na may preliminary hearing, yung depensa po namin doon, hindi namin pwede presenta sa trial. Kasi po mismo sa rules of court, nire-recognize yan, yung tinatawag na preliminary hearing of the affirmative defenses. Na pag nilatag mo po yung depensa, sabi na, yung complaint mo, hindi pwede, sabi namin, dismissible yan dahil sa constitution, ganyan. Hindi nangangahulugan na hindi ho namin pwede patunayan sa huli. So, pwede pa po. Pati siguro naman po, sa tingin lang namin, ang mamamayan ay gusto ring marinig. Kung ano pa man, kung ano ba talaga pong nangyari, siguro this is part of what they want to know Congressman, kayo po ay aming mga representante po riyan. Ano po ba ang totoong nangyari dito? Siguro naman po hindi masama in the same manner na sinusuri ang ating sinusuri ang pagkatao ng ating Chief Justice. Siguro naman po ito we owe it to the public rin to know na paano po ang naging proseso para maalam nila. Hindi po ito liliwanag, hindi na kami galit sa kanila. It doesn't mean that we lack respect. Hindi po yon. It's just like we feel na siguro this could be a platform na pwede nilang paliwanag ang side nila. Kasi marami rin haka-haka. Tinatanong sila. Di mas maganda dito na under oath, makikita pa sila ng mamamayan. Ganun po. Congressman Sani, parang, di ba nagkaroon din kayo ng moves na dapat ang mga congressmen mag-explika sa mga distrito ukol sa impeachment. Tingin niyo po tama pa po bang pag-usapan ng validity ng complaint sa Senado? Sa amin, tapos na yung issue na yun, Bo. Kasi nag-preliminary hearing na tayo on that and nag-decision na yung ng impeachment court na yung verification. Tinatanggap na namin yan na valid yan ang official act of the House of Representatives at tinatanggap namin yon na pinirmahan nila yan, binerify nila yan. So sa amin tapos na yung issue na yun. Pero kung gusto nilang ungkatin yan, ay karapatan siguro nila yan. Pero sa amin, magpapatagal lang yan ng paglilitis.
Ito po na curious lang ako kasi nakikita ko po dito minsan paglabas ko in between sessions, no, talagang meron na agad nakapwesto. It's either mula sa depensa o mula sa prosecution dito sa briefing room. Ano po ba to? May pag-uusap po ba kayo kung sino mauuna kada break? At gaano kahalaga po sa inyo itong mga press briefings na nagaganap? Ano ho yan sa amin, no? Wala kaming pag-uusap pero I think it's just a matter of courtesy. Kung sino po yung nauna, handang maghintay yung isa. Ganun po, kung kami